Ganito kahipokrito itong si Erwin Tulfo, mga kadunatics. Panoorin nyo na lang at kayong mag-judge. Ito. Sampalin ko yung mukha mong putragis kang pangilinan ka eh. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyetang batas mo na. Oy, pag walang magsibak sa batas mo na putragis na Juvenile Justice Law sa 2022, ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. Wow! Sobrang galing naman ni Erwin Tulfo, mga kadunatics. Ngayon, dahil sumabog tong balita, mga kadunatics, about sa juvenile law ni Kiko Pangilinan dahil sa insidente sa Tacloban City. Ano yung pahayag ni Tulfo? Traffic enforcer, traffic human trafficker, mga kadunatics. Ano yung pahayag niya patungkol sa juvenile law ni Kiko Pangilinan na ngayon nasa iisang block na lamang sila? Eto, ayan, nakalimutan, nagka-amnesia ata, mga kadunatics. Basahin natin ang kanyang sinabi kahapon. Ayan. Ayan, may statement kasi siya, mga kadunatics, patungkol sa nangyari sa Tacloban City. Hindi niya na nabanggit yung juvenile law dito? Really? Okay, eto, mga kadunatics. Sinong sinisi niya? Hindi na si Kiko Pangilinan. Sino? Eto, social media ban for minors. Make it law now. Uy! Asa na si Kiko dito? Grabe! Sobrang galit mo kay Kiko Pangilinan nung 2021. Ngayon, mga kadunatics, mukhang nawala na, nagka-amnesia nga. Na may ganito siya na statement, ha. Last year, okay, we already filed this case, Senate Bill number 595 or Internet Safety and Protection of Minors Act. Can you imagine, mga kadunatics, ang Malacanang, ang gobyerno ngayon, pati itong mga kalyado ni Bongbong Marcos, instead na isisisihin nila yung act na yan, yung Juvenile Law Act na yan, or yung kawalang hiyaan ng mga kapulisan ng gobyerno, ang sinisi nila, mga kadunatics, ang social media. Wow! Social media has been here, mga kadunatics, since 20 years ago. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Really? Social media nga ba talaga ang dahilan kung bakit nangyari yung sa Tacloban City? With the length of time young people spend online, it is important to provide them with adequate protection against dangerous and violent content that they can imitate in real life. Wow naman! Wow, talaga? What's in the law? Before 13 years old, not allowed to use social media. Paano yan? Ang mga shooters nung nakarang araw is 14 years old and 15 years old. Wala pa rin. Paano yan, Erwin Tulfo? May 7 million followers itong mga kadunatics. Pero ilan lang nagre-react dito? 965 lang, kawawa naman, naka-off pa yung comment. Okay, patuloy natin. Basahin natin. Meron pala, 13 to 17 years old, there is strict monitoring on the use of social media. Monitoring? Sino mong monitor? Sino? Kayo? Useless tong batas na to, mga kadunatics. Hindi niya na naipasama dito, mga kadunatics, yung batas na kung saan, mga kadunatics, na talagang parang sumabog siya sa galit. Bakit? Dahil kasamahan niya na si Kiko Pangilinan. Strict verification on social media platforms for 13 to 17 years old. Sinong magmumonitor? Erwin Tulfo? Ikaw? Si Bangag Jr.? Sino? Nako! Wag kami. Useless tong act na to, mga kadunatics, ha? Tapos ano pa? All existing social media accounts of minors, okay, will be removed. Paano mo malalaman na minor sila? Magsa-sign in at magsa-sign in pa rin yan sila. But this time, kung ma-remove man yung account nila, magsisinungaling na yan. Of course, mga kadunatics, kung minor ako, hindi ko sasabihin yung totoong edad ko. I would lie to use the social media, mga kadunatics. It's not just a matter of technology, but the safety and future of our children.
It's time to make sure the digital space is safe for the youth. Pastilan. Saan na yung juvenile law ni Kiko Pangilinan kung saan galit na galit ka? Sana, balikan natin. Baka nakalimutan niya mga kadonatics, baka makita niya to. Sampalin ko yung mukha mong putragis kang Pangilinan ka eh. Okay. Dagdag ka pa sa problema ng bayan natin imbis na makatulong yung batas mo. Ibasura yung batas mo. Sa 2022, tatakbo ko Senado para ibasura kayang punyetang batas mo. Pag walang magsibak sa batas mo na putragis na juvenile justice law sa 2022, ako ang sisibak niyan. Ha? Kung hindi ko masibak yan, sibakin ko yung mukha mo. Punyetang batas yan. Ano na ngayon? Okay, mga kadonatics, share lang to. Okay? Para makita ni Erwin Tulfo, baka ma-remind siya mga kadonatics na, uy, may sinabi pala akong ganito. Galit pala ako kay Kiko Pangilinan. Saan na ngayon? Sobrang hipokrito ko pala. Ay nako, nakakaawa na talaga to. Look at this. Wala na siyang nabanggit patungkol sa juvenile law mga kadonatics. Since nagkasama sila ni Pangilinan sa iisang block. Tayo lang pinagluloko nito no? Because that time, ganito siya magsalita na para bang may concern talaga siya sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil, mga kadonatics, tatakbo siya bilang pagkasenador. Nambubudol nga. Budol ng isang Tulfo. Anong nangyari mga kadonatics? Napag-alaman natin, human trafficker pala tong kumag na to, may maleta pa. Kaya nga, galit ang isang Tulfo sa kanila eh. Si Ben Tulfo, ewan ko kung totoong galit talaga yun. Kasi sa bagong interview niya mga kadonatics, or baka typical Tulfo lang na pagalit-galitan mga kadonatics. Galit daw ko sa social media. Pag andun na sa pesto, nako, nawawala na yung mga galit nila. Kasi nasilaw nga sa pera. Anyway, ito mga kadonatics, may babala si Senator Alan Peter Cayetano sa nagsampa ng kaso sa kanya. Can you imagine? Sinampahan siya ng kaso ngayon. Talaga lahat sila sa minority block, sa kanyang block mga kadonatics ay may kaso. Except kay Amy Marcos. Eto, panoorin natin. 'Di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... Basta, so ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So don't get instruction from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases. Di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam. Di ba? So paano naging obstruction of justice? But I'll end there because I want to just spend a little bit of time to remind you what my dad stood for. No? So maraming nagpo-post at nagpapasalamat naman ako sa lahat. And my dad was a fighter. He believed in education. Madalas niya sabihin sa amin na, Alan, Renren, Lino, Pia, I can leave you, sa house, sa money, pero mauubos yan. Pero the education, pag sineryoso nyo, walang makakaagaw sa inyo yan. Then, my mom's a teacher. My dad was a disciplinarian. So there's so many things I can tell you about my dad, and salamat sa mga nakaalala sa kanya. But the most important thing is, nung nagkasakit siya, he had an encounter, no? And he saw a light. Ang tawag nung iba doon, Damascus experience. Kasi he kept on crying and then he kept on saying, why me? So akala namin, kasi ako yung nasa labas noon, din mami ko nasa kwarto, so I ran to see them. Actually, I woke up, para ako nahagis from the couch to the floor. We were in the US noon, nagpapagamot siya. And then he was crying, why me, why me? So sabi ko, why me? Kasi nga, medyo hindi pa niya alam na cancer sa tiyan yun. Akala pa namin liver. Pero masakit parati, may pain parati. Pero nung sinabi niyang why me, sabi niya, alam niya yung ilaw na yun, na feel niya na si God yun. At why me? Kasi parang sino siya
para sabihin sa kanya ng Diyos na buhay siya, na I am a living God, di ba? Yun yung interpretation ko. So, hindi yun yung exact words. So, after that, alam nyo, may message on that. Ang message niya, number 1, make God number 1 in your life. And number 2, spend a little bit of time every day with God. So, sa dami ng pwede ko sabihin about my dad, I know if he was here, ang dami niyang gustong sabihin, pero ang ulit-ulitin niya yon na mga kababayan, mga kapatid, make God number 1 in our life. And then number 2, always spend time with God. So I have a week naman at hindi rin ako nakapag-post nung Father's Day. Medyo parang 10 years ako hindi may migraine, but nagkamali ako. I drank grapefruit, citrus yon, so nag-migraine ako nung Sunday. But I can spend naman the next few days telling you also something about Father's Day, about my dad. But what I want to say about Father's Day and about my dad is that hindi tayo pwedeng fatherless. And in attending nga the Go Convention ng Victory Church, yung unang speaker doon, hindi ako naka-attend pero pinaalala sa akin ng isang very close sa akin, Bishop June. I have the transcript. Meron siyang article, Fatherless No More. I hope many people can read that. I'll see if it's available, no. But basically, sinasabi niya yung tao na feeling niya fatherless siya. And there's so many of that experience kasi madaming single parents na. But iba pa daw pagka-community, pagbansa, ang nakapag-feel na fatherless. But we don't have to feel fatherless because we do have God the Father. And regardless of our belief, maraming nagdadasal Diyos Ama, di ba? So, now there are people kasi who have bad experience sa tatay. Whether in abandon, whether abusive, di ba? Kaya, pag sinabi yung a father's love, doble yung pag-ulila nila, yung pangungulila, di ba? Double Kasi yung hindi ka naka-experience, tapos nakikita mo sa iba, na-experience sila isang father, nangungulila ka. Pero kung na-experience mo, tapos bad ang experience mo, hindi mo maiintindihan the Father's love. So yun ang aking prayer this week na, di lang naman dapat one day ang Father's Day. Gawin na natin Father's Day, Father's Week, di ba? Na ma-experience natin ang pagmamahal ng isang tatay. So yan din ang reminder ko, maging lalaki o babae, ang barangay captain, ang principal sa school, ang director sa gobyerno, ang mayors, governors, sa ating mahal na Pangulo, di ba? Let's not let people feel that they're fatherless. So ngayon na may economic crisis, problema nung earthquake sa Mindanao, yung pong mga killings na nangyayari sa mga eskwelahan, nangyari po sa Ateneo basketball team, people are looking for a father, di ba? And sometimes you didn't ask to be the father, pero kung ikaw ay barangay captain, kung ikaw ay mayor, governor, ikaw ay presidente, ikaw ay head ng COA, ikaw ay head ng AFP, ikaw ay head ng PNP, people need a father. So sa ating pagdadasal at pagse-celebrate ng Father Day, let's also pray for the other fathers sa ating bansa. Kasi kapag naramdaman talaga ang pagmamahal ng isang tatay, mararamdaman mo yung protection, yung comfort, at saka kahit may uncertainties, alam mong may panghahawakan ka, di ba? So, let me stop there and hope, di ba, na despite lahat tong division sa ating bansa, man-navigate po natin yung Blue Ribbon Committee, yung impeachment, and then itong mga sunod-sunod na violent crimes na nangyayari sa ating bansa. Don't forget about our economy, ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Planting season ngayon medyo okay, but because of the Israel-US war, yung kakulangan ng fertilizer, additional problem. Even before the fertilizer may shortage at nagmahal, problematic na ang ating buong agriculture sector. No? And every administration has promised they'll do more. I honor the secretaries of agriculture. Many of them have done a lot, pero napakarami pang pangangailangan ng ating bansa, and I fear that storm season is coming. Kita nyo po, konting ulan, baha, kaliwat kanan, di ba? I mean, again kung anong itatanim yan, ang aanihin. Nung pumutok yung flood control scam, yun na ang nabanggit na natin po yan, di ba? Na
pagka hindi mo tinuloy yung ibang flood control projects, yung linis-linis lang, tapos massive urbanization, tuloy-tuloy yung pollution, climate change. So, yung dadating na baha, dadating na super El Nino, dadating na economic, sunod-sunod na problema. So, let's pray, no? For father of a nation, father ng schools, father ng mga bawat bayan at syudad, di ba? So, kailangan po natin yan. So, thank you for the time you spend with me dito. And thank you sa mga kapatid natin sa media. God bless you po. Well, that was a nice message mga kadonatics. Sobrang ganda talaga. Patungkol naman sa mga fathers mga kadonatics, 3 years ago, pumanaw din yung tatay ko pero hindi ako nakadalo sa libing niya mga kadonatics. Totally I was not there. I was in Thailand and I cannot go home mga kadonatics dahil sa visa issue. So ayun, hindi nakadalo but I am still hopeful na at least man lang mabisita ko yung puntod niya by this year or I don't know kung year. But it's been 3 years, 4 years mga kadonatics. Oh no, nakalimutan ko na. Anyway, happy Father's Day sa lahat pala. Ha? Kasi hindi tayo nakapag-celebrate ng Father's Day. Keep fighting for the family. At sa mga viewers natin, na tatay, mabuhay kayong lahat. Ha? Have a good health always. Praise God every day kasi binigyan tayo ng another opportunity, another life, another day to correct our mistake from the past. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Like and subscribe. Bye-bye.